Simulcast sa Radyo 5 FB page. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahayag sa paghahatid ng news, Public service, entertainment, music, information at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cosing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Ang Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, Sagot Kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa aking FB page. Please do follow me on Facebook. At ngayon po ay kahapon, di ba, napag-usapan po natin ang ating health goals. More on the physical aspect po, mga kapatid. Ngayon naman, ang focus po natin ay ang ating spiritual health. Katulad po ng sinabi kahapon ni Dr. Imperio, 'di ba? Dapat balanse ang ating pag-focus sa ating overall health. Hindi lamang laging nakafocus sa physical health. Mahalaga din ang emotional, mental at spiritual health. Kaya po ngayong araw ng Biyernes ay sagot tayo ni God. Bukod po sa tibay ng katawan at lakas nga po ng loob para harapin ang ating mga pagsubok ngayong taon, bakit mahalaga rin ang malalim na pananalig po sa Panginoon. Sasagutin po yan ng ating guest pastor maya-maya lamang. Kaya simulan po natin ang usapang tutulong sa inyong magnilay-nilay para muling makabangon, magtiwala at magbalik loob sa Panginoon. Dahil ng lahat po ng yan, lahat ng ating pagsubok, lahat ng ating kahaharapin na challenges, ay magagawa natin, makakayanan natin dahil sagot tayo ni God. At ang ating question of the day, ano po ang inyong goals, inyong spiritual goals ngayong 2024? Kung may mga gusto po kayong i-share sa amin, sali po kayo at mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. At dahil katuwang natin ang MX3, ay syempre kompleto po tayo. All you have to do ay sagutin nyo po kung ano ang inyong spiritual goals ngayong 2024. Kayo po ba, naisip nyo po ba or naramdaman nyo po ba noong 2023? Nagkulang po kayo sa oras para po kumonek kay God? Or hindi nyo po natupad yung inyong at least man lang weekly devotion or daily devotion, pumalya po kayo. Ano ngayong 2024? Ano po ang inyong spiritual goals? Sali po kayo sa ating discussion. 5 ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula pa rin po, of course, sa MX3. Kompleto po yan yung ating gift pack. Mayroon po yang MX3 coffee mix, MX3 tea, MX3 capsule. At syempre, hindi po mawawala dyan ang ating Holy Bible or daily bread. Ang 5 maswerteng commenters po na pipiliin natin, yan po ang makakamit. Ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. At live na po, kasama natin, nanibago ko kasi lagi siyang kasama natin ng physical Beginning of the year pa naman siguro busy agad yung kanyang simula ng taon. Kasama po natin Pastor Jeff Elescopides, ang senior pastor ng Rebuild City Church. Hi Pastor Jeff, Happy New Year! Happy New Year, Cheryl. And of course, Happy New Year sa ating mga taga-subaybay. Tama ka, kapatid. Medyo tight ang schedule. I have 3 commitments today. So, kaninang umaga tapos na.
after na to, I'll be going to San Mateo. There's a church there na nagse-celebrate ng anniversary nila. So, kailangan ako nandun right after our show. So, hindi ako aabot kung manggagaling ako sa studio. Oo. Kasi nasa Marikina side. Ayun. Good afternoon. Naintindihan namin, but the busy is good, diba? Yan ang gusto natin. Hindi tayo nagre-reklamo dyan. Okay lang po yan, Lord. Dagdagan nyo pa. Yes. Kailangan tayo maraming mas-share na salita ng Diyos. Yan ang ating misyon. Yes, yan po ang isa sa mga goal ng ating programa. Yan, spiritually, yan po ang goal ng Sagot Kita every Friday. Mas marami po kayong maabot namin para to be closer to God. Pas makilala nyo po siya. Pero eto, Pastor Jeff, around 96% daw ng mga Pilipino ay hopeful ngayong taon. So, yun yung pagbabasihan natin, yung survey. Hopeful. Yes. Anong tingin mo dyan? Anong masasabi mo dito? Well, Cheryl, yung SWS survey na yan, every year yan, dahil I use that as my jumping point every time I preach pag January, first week ng January. Laging above 90 yan, and that's great. At least tayo mga Pinoy, lagi natin sinasabi, we're resilient, we're hopeful people. 96% is high. Yes, Unfortunately yes. lang, Oo. ang tanong, hanggang kailan ba masusustain yung pagiging hopeful? Oo. At kasi, ano makakatulong sa atin para masustain yan? Kasi minsan, di ba, hopeful, ganda-ganda ng simula ng taon eh. Yeah. Konting lang, challenge or medyo magkaaberya lang, bumababa na, di ba? Nasisiraan na kagad ng loob. Ang mahalaga, yung pananatili nating hopeful, pagiging positibo. Pero okay, yan, hopeful. Hindi rin natin maiaalis, no? May mga kababayan tayo na naniniwala at tayo, nagbabasa tayo niyan. Nagiging, yes. yung sa horoscope and feng shui. Anong say mo dyan? Alam mo, tayong mga Pinoy, what do you call this? Hindi naman mapamahiin, pero mahilig tayo sa mga ganyan. Yes. And I think it's human nature. Okay? Ito pa, very, very important po yung mga susunod kong sasabihin. It's not just about being sincere or being in faith, pero equally important po, saan ba nakaangkla yung faith mo? Kasi kung faith at faith lang pag-uusapan, may mga tao pong ang pananampalataya nila ay nasa sarili. Have faith in yourself. Kaya mo yan. Okay, labanan mo yan. Pero pag dumating ang panahon na beyond their control, dumating ang news ng stage 3 cancer or merong pandemic is a great disruption, para nawiwindang kasi akala ko I have faith in myself. May iba naman may faith sa isang institusyon, organisasyon. Paano pag di ka na miyembro niyan? Paano pag nilaglag ka ng mga taong you have put your faith into? Kaya po, it's one thing to have faith, it's another thing, kanino po ba nakaangkla o nakaangkor ang iyong pananampalataya? Kasi po, maraming mga tao ay sincere, pero you can be sincerely wrong. Pwedeng sincere ka, luluhod ka mula dito hanggang sa susunod na simbahan, okay, paparada ka and all, but kanino ba nakaangkla yung ating pananampalataya? Kasi po, yung mga nag-command, Cheryl, nung 9/11, yung mga taong nag-command ng eroplano para pumatay na maraming tao, they're so in faith. Yes. They are sincere na they're fighting so be careful lang po na it doesn't mean you are sincere, you are right, because you can be sincerely wrong. Ayan. Mahalaga yun. Hanggang saan ba tayo dadalhin ng pagiging hopeful at paniniwala sa swerte? Hindi po, sabi niyo nga, Pastor Jeff, pagiging human natin yan eh. Yung nagbabasa tayo ng horoscope, naniniwala tayo sa feng shui, or feng shui, at even mismong yung mga eksperto on this, hindi din naman nila sinasabi na 100% ito. Lagi nilang sinasabi na ito'y gabay. Gabay lamang. Kaya hindi rin nila maklaim na 100% mangyayari ito or matutupad ito pag talagang pinaniwalaan mo. Doon din yung pag-disclaim nila na ito'y gabay lamang. So, pag dito nakaangkla, di ba? Baka may mga guilty po sa atin na araw-araw, faithfully, nababasa natin yung ating horoscope for the day.
at or yung feng shui mo for the day. Pero minsan, di ba, may guilty tayo. Hindi Yes. man lang tayo nakapagpasalamat sa Panginoon. Pero yun, di tayo pumapalya doon. Minsan tayo pumapalya sa pagdarasal. Yes. Well, Cheryl, naku, after na to, baka mabash na ako, no? Talking about that. Kasi negosyo ng iba to. But I'll be honest and I'll be speaking the truth in love. When you talk about favor, the year of the Lord's favor, nasa Luke 4, verses 18 to 19 yan. Si Jesus Christ, tumayo siya, hinawakan niya yung isang scroll na nagsusulat ng prophecy about Him. Sabi ron, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim the good news, to proclaim freedom for the prisoners, and to proclaim the year of the Lord's favor. Ibig sabihin, yung pagdating po ni Jesus, doon po na-inaugurate, okay, that the Lord's favor is upon human being. Kaya nga nung pinanganak siya, to which the favor of God rests sa atin daw pong mga tao. Ngayon, may mga year of the wooden dragon, year of the whatever. And sometimes, we put our hope, ay buti na lang, naka-align yung edad ko, yung birthday ko sa year of whatever. Here's the problem with feng shui, and again, as a pastor, I'll try my best to be as straightforward as possible. Pagka po, you have the power, alright, to rearrange your furniture or facing south yung bintana mo or bilin mo tong pusa na kumakaway-kaway, the blessing will come. Regardless kung kung ano mang klaseng bahay yan, kung ninakaw ba ng congressman o ng politiko yung bahay na pinambili dyan, o regardless, kabit ba ng isang politician o ng isang businessman o kung sino maititira, whether gagawin bang drug den yan or what, basta masunod mo yung tinuturo nung whatever, basta sundin mo yung mga ikakapasok ng swerte, and then the blessing will come. I don't think that's the God I am serving. Okay? Na may certain arrangement kang gagawin ng mga furniture, and then the blessing will come. And most of the time, I have a lot of Chinese friends, the blessing always have something to do with money, success, good health. Alam niyo po, sa Bible po, blessing po, yung shalom, yung peace, yung ating sinatawag na peace be with you. Nothing is broken, nothing is missing. That's the kind of blessing that God offers. So Cheryl, very short lang, pagka ang Diyos mo ay makokontrol mo para pumasok ang blessing sa'yo, that's not a God at all. Because a God you can control is no God at all. Because from day one, yan na yung sakit ni Eva at Adan. They want to be like God. Sabi ni Satan, you can become like God, Eve. Kaya si Eve, pwede ko maging Diyos. Kagatin mo lang yan. And from that day on up until now, merong little Adam at little Eve sa atin na we want to be in control. We want to be our own gods. Kaya, be careful lang kasi ang ganda ng araw mo, nagbasa ka ng horoscope, naku, mamalasing ka ngayon dahil whatever, yung star hindi naka-align. Naapektuhan na nung opinion ng ibang taong kung sino man ang manghuhula yung plano sa'yo ni Lord. So be careful. Sabi ng iba, Christian ako, wala namang mawawala. Kung sundin ko lang yung sinabi ng feng shui, merong nawawala. Because God demands full devotion. Alright? I'm married to one wife. Kung sabihin ko sa kanya, Grace, ngayong 2024, 365 days, ang taon na to, sa 364 days, uuwi ako sa'yo. May one night, hindi ako uuwi sa'yo. Huwag mo nang itanong kung saan ako matutulog. I don't think papayag si Grace. Because Grace demands my full devotion as a husband, and that's the same thing with our God. Pag tayo po ay pumapaling ng liko, wala namang mawawala dito, aayusin ko lang yung kwarto ko facing south, meron pong nawawala. You're now trusting in the furniture for the blessing to come instead of our God. Yun ang problema sa feng shui, yun ang problema sa horoscope on my opinion, that's not the God I'm serving. The God that I'm serving died on the cross for me 2,000 years ago so that I can live every day under the Lord's blessing and the Lord's favor. Amen. That is my take on that. Pastor Jeff, kanina nabanggit mo nga yung Lord's favor, God's favor. Paano po natin matatanggap ang tinatawag nga na God's favor this 2024 at sa mga susunod pang taon? Nako.
Ang ganda na to, Cheryl. Kaso, konti lang ha. Pagbigyan nyo lang po ako dahil ginaganahan lang ako pagka ganitong mga topic. Kasi nga, ang daming mga kapwa ko na Kristiyano, okay? Sobrang hopeful. Tapos pag kinausap ko, kumusta na? February pa lang, lugmok na yung buhay. Saan nangyari? Yung parang, may isang news ako na babagsak daw yung dolyar. Okay? Kasama na ng pagbagsak ng dolyar ang kanyang hope. Di ba? Parang nagkaroon na ng sipon ng mga manok sa China. Nagkaroon na ng tawag ng birds flu. Ayan na. So, kasama na rin nalugmok yung pag-asa. So, Pastor Jeff, meron ba itong step by step? May yes. ba? Okay. Para matanggap natin ang God's favor. Sisimulan na ba natin or break tayo ng kaunti? Tapos break para... sige. Break muna. Ayan. Break muna po tayo ng kaunti at ituturo po sa atin, sasabihin sa atin ni Pastor Jeff, paano ba nga natin matatanggap ang tinatawag na God's favor this 2024. Sali po kayo sa ating discussion. Ano po ba? Ang tanong namin, ano po ba ang inyong spiritual goals ngayong 2024? All you need to do, mag-post po kayo sa ating live stream. At pipili na po kami ng 5 na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Ang aking everyday coffee, kasama po dyan ang MX3 Coffee Mix. Pang-cleanse ko ang MX3 Tea. At syempre yung energy natin at makalayo po tayo sa mga sakit. Manatiling healthy tayo. Of course, the MX3 capsule. Ako po I take the MX3 Plus. Kasi po yan ay may CoQ10 po yan at L-carnitine, which is good po, lalo na sa mga katulad natin na may hypertension, may maintenance po, ay mas gumaganda yung flow po ng ating dugo. This is also perfect sa mga diabetic. Again, this is a supplement po, mga kapatid, na magandang nagiging katuwang po natin sa pagpapalakas ng ating kalusugan. So post na po kayo, 5 pipiliin natin na magkakamit po ng gift pack mula po sa MX3 at syempre yung gift pack na yan may kasama po yung Holy Bible or Daily Bread. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. Hi, Coach Fia po. Sasagutin ang mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's question, MX3 capsule is cholesterol and fat-free. Why is it beneficial? MX3 capsule, which is cholesterol-free and fat-free, offers potential benefits due to its composition. High levels of cholesterol and unhealthy fats in the diet have been associated with increased risk factor for cardiovascular diseases, including heart disease and stroke. By being cholesterol-free and fat-free, MX3 may provide a supplement option that is free from these potential risk factors. The absence of cholesterol and unhealthy fats aligns with the dietary recommendations for cardiovascular health. However, it is essential to note that the overall benefits of MX3 capsule should be considered within the context of a balanced diet and a healthy lifestyle. Kasama dito ang regular exercise at pag-iwas sa iba pang risk factors for cardiovascular disease or sakit sa puso. Sana may napulot kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one! Ang Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Mga awit, Kabanata 37, talata 3 at 4. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Hi, I'm Chef Jojo Javier. Mahalaga sa akin ang MX3, kaya parte ng aking routine ang pag-inom ng MX3 capsule. Ang kalusugan ay priority ko sa lahat. Masarap mabuhay nang walang inindang sakit sa katawan. Kailangan balanse ang food choices. Meron kang vegetables, meron kang fish and chicken. Plus, dinagdag ko ang MX3 capsules at MX3 coffee. Ganado ako magtrabaho dahil balanse ang aking lifestyle. And for me, life is sweeter with MX3. Ako po si Chef Jojo Javier. Bilib ako sa MX3 kaya ako ay umiinom ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mark
Angelo Onte, isa pong safety manager. Ang pinaka-safe sa akin ay kay Jesus lamang. Ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong katatakutan. Psalm 27 verse 1. Ako si Mark Angelo Onte, Safety Manager. Maging ligtas, find Jesus in your life. Buhay na buhay ang Panginoon. Tanggapin natin siya sa ating mga puso, ating ipagdiwang si Jesucristo sa araw-araw. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. Hi, I'm Lynn Cruz, a businesswoman and happy wife of Tirsa Cruz III. Raising my kids with the to Christian teachings is my joy. I got to know MX3 through my mom. Ni-research ko talagang mabuti ito. Since then, I always make sure I have it in my bag. Taking MX3 capsules with my healthy diet and workout, I'm able to cope well with life's challenges. With God by my side and MX3 in my life, I am prepared to face whatever the future brings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga babae, pasakop kayo sa sari-sarili ninyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Mga taga-Efeso, Kabanata 5, Talata 22. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Ang Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Hi, Coach Fia po. Sasagutin ang mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's question, what are the benefits of L-carnitine and CoQ10 in MX3+? Ang L-carnitine at CoQ10 ay mga karagdagang sangkap na matatagpuan sa MX3+ variant, offering potential health benefits. L-carnitine is involved in energy metabolism and has been studied for its role in fat burning, muscle recovery, and exercise performance. Isang pagsusuri na ginawa ng Journal of Nutrients noong 2020 summarized the potential benefits of L-carnitine supplementation, indicating improvements in exercise capacity and muscle recovery. The coenzyme Q10 ay isang antioxidant na naglalaro ng mahalagang papel sa cellular energy production. It is involved in the synthesis of adenosine triphosphate or ATP na primary energy source for cells. CoQ10 has been studied for its potential antioxidant and cardioprotective property. Isang systematic review at meta-analysis na inilathala ng Journal of Nutrients noong 2019 ang nagpapakita na ang supplementation ng CoQ10 was associated with the improvement in the blood pressure and certain markers of cardiovascular health. While these ingredients offer potential benefits, mahalagang tandaan na maaaring magkaiba ang mga individual na reaksyon at kung kailan sila nagiging epektibo. It is advisable to consult a healthcare professional for personalized advice. Sana may napulot kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God, ngayon pong Friday episode natin, katuwang ang MX3. Ang ating question of the day, ano po ang inyong spiritual goals this 2024? Sali po kayo sa ating discussion at 5 po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. At kasama pa rin po natin, of course, Pastor Jeff Elescopides mula po sa Rebuild City Church. Pastor Jeff, kanina, ang nabitawan natin ay kung ano yung Lord's favor. Ano ba yung tinatawag na Lord's favor or God's favor? At paano natin ito matatanggap this 2024 and in the coming years pa? Yes. Cheryl, maganda yung tanong natin yan. Sometimes you want to experience God's favor. However, parang may mga bagay naman tayo ayaw baguhin o ayaw kalimutan. May kaibigan ako na sabi, Pastor Jeff, 2024, I'm starting with a clean slate. So parang bago daw lahat. Sabi ko, parang mahirap yata yung clean slate kasi may mga baggages tayong dala-dala from previous year. So we have to, number one, we have to really forget the past. There's this verse in Isaiah, very powerful to kasi God is gonna do new things.
dito sa mga tao sa Book of Isaiah, sa mga Israelites. Sabi ni God, forget the former things. Do not dwell on the past. And then ito sinabi niya, see, I am doing a new thing. Mahirap pong makita na may ginagawang bago ang Diyos kung ang mata natin ay nakatingin sa likod. Tama? Kasi pag may bagong gagawin ng Diyos sa hinaharap, paano natin siya makikita if we are stuck in the past? Ano po itsura niya? Sa step number 1, forget the former things. Kalimutan mo raw yung nakaraan. Ano ibig sabihin? Kung kailangan mo magpatawad, kung may mga taong dapat kang patawarin. Kasi kung bit-bit mo yan, ang bigat niyan. Dala-dala mo yan sa hinaharap. Imagine 2024 na, ang start ng year mo, puno ka ng galit, puno ka ng inggit, puno ka ng himutok. Di ba? Nakita mo nung reunion, yung mga kamag-anak mong asar na asar ka. So, kung dadali mo yan for 2024, how can God accomplish new things sa'yo kung yung puso mo ay puno ng galit at inggit, di ba? So, forget the former things. Huwag ka na raw mag-dwell in the past. Pangalawa is, pag sumikapan mong makamtan yung pangako ng Diyos sa'yo sa hinaharap. Sabi dito, it springs up, hindi mo ba nakikita? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Ang ibig sabihin po ni Isaiah, God is saying, yung mga imposibleng magbunga, yung mga imposibleng maging productive, I'm gonna do impossible things. Yung highway sa disyerto, imposible yan. Yung magkaroon daw ng batis sa isang parang disyertong lugar, imposible yan. But with God on our side, it's possible. May gusto lang ako i-share. Pangalawa, Cheryl, when we persevere in times of tough times, sabi sa Romans 5:3-4, we can rejoice too. We can run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Kung February, gusto mo nang dumapa, March, parang dapan-dapa ka na, just keep on holding on to God's promises. Kaya mo yan. Pagkadating ng April, gusto mo nang bumaliktad at gumawa na naman ng illegal at immoral para kumita. Lord, ahawak ako sa iyo na you are my provider. Alright? And then sabi dito, endurance also develops strength of character. Little did you know, pag po tayo nag-persevere under trials, nakaka-develop po ng endurance, yung endurance na yun, nade-develop yung character mo. You're gonna be man and woman of integrity. You're gonna be man and woman of honesty, hard work, excellence. And then yung character daw na to strengthens our confident hope of salvation. So, yung unang step, Cheryl, kalimutan yung nakaraan. Pangalawa, humarap ka sa hinaharap and persevere. Kaya mo yan. Keep holding on. At ang pangatlo, Cheryl, last na to. Pinakamahalaga. Pinakamahalaga to, kapatid. Fix our eyes on Jesus. Sa Hebreo 12:2, ginawa kong Tagalog para mas maganda. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang sandigan ng pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Amen. Ang ganda na to, Cheryl, kasi po, darating ang time, and I'm not telling this na pwedeng mangyari. No, this will happen. Darating ang time, this 2024, you're gonna experience setbacks. May doctor's report na hindi mo ine-expect. Meron po maaring magkaproblema yung anak mo sa school or whatever. Maaring magkaproblema sa marriage nyo. Maaring magkaproblema sa negosyo. But let me tell you something. Si God po, alright, when we fix our eyes on Jesus, si Pedro, lumalakad siya sa ibabaw ng tubig habang nakatingin siya kay Jesus. Unfortunately kay Peter, nung siya tumingin sa waves, kung gaano kalaki yung mga alon, nagsimula siyang bumagsak at malunod. But thanks be to Jesus. Sabi niya, Jesus help me. Dumating si Jesus, kinuha agad siya. That's the point, Cheryl. Kailangan nating naka-fix ang attention natin kay Jesus. Sa Kanya tayo kukuha ng lakas araw-araw. Sa Kanya tayo kukuha. Siya magiging sandigan ng ating pananampalataya, that it's worth enduring, it's worth persevering. At the end, sabi sa Bible, yung reward natin naghihintay. And that's how to be in a position of favor this 2024. Cheryl? Amen. Okay, wag po nating kalimutan yung 3 steps na yon. Kalimutan ng nakaraan. Ayan, pag sumikapang makamtan yung hinaharap and to fix our eyes on Jesus. Napakagandang pakinggan, and siguro yung mga nakikinig din sa atin na ngayon, Pastor Jeff, kaya yan, 'di ba? You're gonna hold on to that, of course, dahil yung faith mo, kakayanin ko yan, kaya ko yan, pwede ko yan maging spiritual goal, makuha yung God's favor. Pero
sabi mo nga rin, hindi mawawala yan. Hindi mawawala sa buhay ng isang tao yan. Wala tayong masasabing isang human being na hindi nagkaroon ng challenges, hindi nagkaroon ng problema, hindi nagkaroon ng pagsubok sa buhay. So, paano natin masusustain yung faith natin, Pastor Jeff? Paano masusustain yung faith natin sa Panginoon at sa ating mga gustong makamtan? Cheryl, isa sa mga binigay na advice ng Bible, sabi niya, faith comes from hearing and hearing the Word of God. The more po tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Ito, yung Biyernes, mag-tuning kayo rito, alas 4 hanggang alas 5. Sigurado. Thank you. Every day, sa Daily Bread natin, kay Ted Filon, 8:30 po yan sa 92.3 True FM. And then may Bible po. Alam mo, Cheryl, bumili ko ng Bible sa Lazada lang. Yung Pinoy version, meron na ring Old Testament. It's a Tagalog conversational version. Ang galing. Para ka nakikipagkwentuhan sa akin. Yung Taglish siya. Yung, sige nga, Pastor Jeff, ano ba yan? Bigyan mo nga ako. Orderan mo rin ako. Bibigyan kita. Sige, may pirma pa ni Daily Bread. Sige nga. Kasi, Cheryl, tinan mo to. Pag gising mo sa umaga, bombarded ka na ng news, sa Twitter feed, isang katutak, may giyera sa Gaza, may lindol sa Japan. So, whether you like it or not, information will come to you kasi hawak mo lagi itong telepono na to. Now, kung puro negative ang na-receive mo, puro bad news, do the math. Talaga mabobombard ka ng negativism and may pag-asa pa kaya Pilipinas, nandiyan na yung mga Chinese sa West Philippines. So parang, paano ba, mag-abroad ba tayo? Magbasa ka ng salita ng Diyos. And then, marirealize mo, yung Diyos ko pala in control. Ang ganda ng sinabi ni Lord sa akin, never will I leave you nor forsake you. Oh, Lord, para sa akin pala to ngayon. May strengthen ang faith mo. Another thing, Cheryl, surround yourself with men and women of faith. So, sabi di ba sa Bible, bad company corrupts good morals. Kung puro tropa mo, tomador, lahat ng tropa mo, puro negatron. Ano yung negatron? Yung mga marites na chismosa na puro mga chismis ang inaatupag. Do the math. Magiging negative ka rin. Magiging tomador ka rin. Dahil puro kasama mo, ganun eh. Pero kung kasama mo are men and women of faith, Jeff, kaya mo yan. Galing din ako dyan. Yung isa sasabihin, kaya mo yan bro, nagka-cancer din ako 2 years ago, pero alam ko na si Lord is in control of my body. Imagine kung everyday, you have Viber group na puro encouragement na re-receive mo, you're gonna be stronger in your faith. And thirdly, there's this man in the Bible na walang pananampalataya. Sabi niya kay Jesus, Jesus, help my unbelief. Tulungan mo ako. Gusto kong maniwala pero niwala akong katiting na puhunan. Help me with my unbelief. It's okay to come to God na pwede mong sabihin, Lord, hindi ako naniniwalang mababago pa yung buhay ko. Tulungan mo naman ako mabago yung paniniwala ko. And the Bible says, my grace is sufficient for you. It's made perfect in your weakness. Pag ikay mahina, ang grasya ng Diyos ang magpapalakas sa iyo. Cheryl? Amen. At this point, may makakausap tayong isang taong maraming pinagdaanan sa buhay. Pero sa kabila niyan, nanatili pa rin siyang matatag. Nasa linya po ng telepono si Leonie Dumantay na isa ring MX3 Ambassador. Magandang hapon po sa inyo, Leonie. Magandang hapon, Sister Cheryl. Magandang hapon din po, Pastor Jeff. Hello po. Yes po. Ako po ay si Leonie Mates Dumantay, 71 years old na po, senior. Dati po ako nagtatrabaho sa isang law firm dito sa Makati, but wala na po akong trabaho ngayon, retired na po ako. Opo. Naku, nawawala po kayo. Nawala po yung audio. Ayun po, retired na po kayo, Ate Leonie. Yes po. Opo. Yes, ma'am. Sige nga po, i-share nyo nga po sa amin, ano po ba yung challenges na kinaharap nyo, lalo na nitong 2023? Ay, talagang dumanas ako sa napakabigat na pagsubok. Opo. Unang-una po, nung pandemic po, ay nakaranas po ako ng iba't ibang klase ng sakit. Lalong-lalo na po, na-diagnose din ako ng colon cancer. But our God is a great, great God. He is a great healer.
Bukod pa po doon ay na-operahan din po ako ng major operation. Dahil po, na-diagnose po ako ng colon cancer. Sabi ng doktor ko, nanay, kailangan po kayong buksan magkakaroon po kayo ng major operation. Dahil unang-una po, may appendicitis kayo, pumutok na po yung appendix nyo. Pangalawa naman po, yun namang may nakita rin silang ulcer, sabi sa akin. Talaga po nung time na yon talagang it's God and me na lang talaga ang nilalapitan ko. Kasi talagang napakahirap ng time na yon. 5 days akong hindi talagang persistent yung prayer ko sa Panginoon at saka yung ko sa Kanya, pakikipag-usap ko sa Kanya. Alam niyo po, nung nabuksan po yung aking sikmura, it's a miracle po ang nangyari sa akin dahil yung pong colon cancer po naging na benign po. At yung pong yung pong operation po ay naging isang successful. Major po ito, hindi po ito basta-basta. Ang ko lang po sa iba, nalungkot ako sa ibang naoperahan na may mga problema pa rin sila, pero by God's grace and by the prayers of the righteous people, kagaya po ng sinasabi ni Pastor Jeff, na talagang kailangan mo talaga ng mga women of God, man of God, to pray for you. Kasi marami din po ako Christian friend, the pastors, mga leaders na nag-pray po sa akin. At higit po sa lahat, talagang favor po ni God, na napakabuti po ng Panginoon, na talagang kahit po pala problema, kahit po pala trials and struggles sa ating mga buhay, dito po rin po makikita natin how God moves in a very miraculous and miraculous at kakaibang kilos niya sa aking buhay. Dahil po, bukod po doon, naranasan ko rin po yung God's provision, financial provisions. Kasi ang mga kaibigan ko po, Christian, hindi Christian, mga kaklase ko, nagpadala pa po sa akin sa GCash. Dito ko po nakita na talagang kahit ka na po pala nasa bingit ng kahirapan, bingit ng problema, doon mo mararanasan ang Diyos na talagang tunay na buhay, tunay na kumikilos sa ating buhay. Kaya po ang masasabi ko lamang po na tayo po ay patuloy na lumapit sa Panginoon, wag po tayong mahihiya dahil siya lang po ang may magagawa sa ating buhay. Ano man po ang nararanasan natin, lalo na sa panahon ngayon, di na po natin alam ang 2024, but be positive na ang Diyos ay is in great control. Yan lang po. At ngayon nga po, na naramdaman nyo po, at sabi nyo nga ay yung God's grace and His goodness, talagang naramdaman nyo. May ano pa po ang plano nyo this 2024 and in the coming years na para mayroon pa po ba kayong spiritual goals this 2024? Ano po ang balak nyo para mas mapalapit pa sa ating Panginoon? Yes po. Dati naman po talagang ginagawa ko yan dahil bilang isang Kristiyano ay maging persistent po tayo or consistent sa ating pananalangin at sa ating devotion sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Tunay nga po na patuloy nating basahin ang kanyang salita dahil sa salita lamang na iyon natin, sa salita lamang ng Panginoong Jesus ay makikilala natin siya. Yan po ang naranasan ko sa aking buhay na hindi ka lalago kung hindi ka magbabasa ng kanyang salita dahil nandoon ang kanyang sasabihin sa iyo at paano mo ipamumuhay si Kristo sa iyong buhay. Amen. Marami pong salamat sa inyong pag-share ng inyong story. Siguro panghuli na lamang po, Ma'am Leonie, ano po ang inyong maipapayo, maiiwan na mga salita para po sa mga kapatid natin na dumadaan sa pinagdaanan nyo na po? Yeah. Ang masasabi ko lang po ay patuloy, look unto Jesus, patuloy tayong kumapit sa Panginoon. Na siya lang naman po talaga ang ating magiging sandigan, wala na. Dahil sa buhay natin ito, napakataas ng bilihin, minsan po may mga problemang dumarating na bigla-bigla, minsan naman po may magkakasakit, nagagaya sa akin, biglaan po ang pagkakasakit ko.
talaga pong wala na tayong ibang lalapitan kundi ang Panginoong Jesus. Siya lamang po ang magiging sandigan. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. At patuloy po tayo na ihayag ang kanyang salita dahil alam po natin kung tayo po ay nagbabasa ng salita anytime that the Lord Jesus will come. Alam po ng mga tunay na Kristiyanong nagbabasa ng kanyang salita. Ngunit, ang mahalaga po ay mayroon tayong persistent prayer na maipanalangin natin ang ating bansa, ang ating Pangulo, ang ating pamilya, ang mga nasa ospital, ang mga may sakit na nasa hospital, at yung may mga problema na hindi na rin po nila makaya kung paano nila masosolve ang problema. Pero, ang masasabi ko, we have big God. Napakalaki po ng para tayo ay kanyang marinig. Hindi po siya bingi. Dahil sa naman naranasan ko, ever since, God is with me, God is beside me, and God hugs me. Amen. Amen. Siya. How great is our God. Amen. Thank you. Salamat po, Miss Leonie. Thank you for sharing your beautiful story. At salamat po sa mga salitang iniwan nyo po para sa ating mga kapatid. Talaga pong naranasan ko po kasi kaya masyado po akong emotional. Yes. Pasensya na. Opo. So, okay na po ang inyong kalusugan? Paano nyo na-maintain ang inyong healthy at very fit? Sexy, oh. Sexy para 71 pero fit si Nanay Leonie. Sasabihin ko po sa inyo, nag-33 kilos po ako dahil nga doon sa mga diagnose na yon. But by the grace of God, yung 33 kilos po ay naging 45 na tamang-tama naman po sa sa height ko at sa weight ko. Dahil maliit lang po ako, 4'11 lang po ako. For God is so great. Siya lang po talaga ang itinataas ko sa buhay ko. Siya lang ang Panginoong Jesus. Salamat po. Amen. At po sa lahat, may itataas ko rin po ang isang food supplement na noong pang 2014 up to the present na dumadating man ng mga pagsubok, hindi ko po ang pag-inom po ng MX3. Napakaganda po nitong capsule na ito sa aking katawan. Yun nga po, 33 kilos up to the present na iniinom ko siya, binalik ako sa tamang bigat, sa tamang weight ko. Isang pinapasalamat po sa Diyos. 33 kilos po. Alam niyo po ang 33 kilos. Para ng ting-ting na hindi mo maintindihan. Kung kikita ko yung picture ko, magugulat ko, hindi ito. Opo, Ma'am Leonie. Wala po kayong bahid na may pinagdaanan. Fresh na ulit. Thank you, Miss Leonie. Yan po si Miss Leonie Dumantay. Siya God po bless. ay isa sa ating mga MX3 ambassadors. At katulad nga po ng kwento niya, since 2014 ay umiinom na po siya, nagtitake na po siya ng MX3 capsule. And what's good with MX3 capsule, mga kapatid, it's all natural po. Ayan, wala pong, it's healthy, it's FDA approved, and it's something that you could take. Nakatuwang nyo po para manatiling malusog ang inyong kalusugan. Sali po kayo sa ating discussion, habol po kayo, at mamaya po pipili pa rin tayo ng 5 maswerteng magkakamit po ng MX3 gift pack. Ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Magbabalik po kami dito sa programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. Hi, Coach Fia po. Sasagutin ang mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's question, MX3 capsule has natural ingredients. What are the benefits of natural products? Ang paggamit ng mga produkto na may natural na sangkap, tulad ng MX3 capsule, can offer potential benefits. Natural ingredients are often minimally processed and may retain their original nutrient content.
potentially providing more wholesome product. Bukod dito, ang ilang natural na sangkap ay maaaring maglaman ng mga bioactive compound na nagpapakita ng mga benepisyo sa kalusugan ayon sa pag-aaral. However, it is important to note that natural does not always equate to safe or effective. The safety and efficacy of any product, including those with natural ingredients, should be supported by scientific research and regulatory approvals, which MX3 capsule was able to comply with. While studies specifically on MX3 capsule's natural ingredients are limited, research on individual natural compounds such as alpha, beta, and gamma nutrients provides insights into their potential benefits. Sana may napulot kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one. Ang sagot kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Magandang araw po! Ito po si Venus Ra. Ngayong pandemic, serving others is the best. Sa pagtutulungan, patuloy ang ating laban sa buhay. Kaya dapat always healthy with proper diet, exercise, and MX3 Coffee Mix to ignite my day. Lagi akong focused, active, at MXtraordinary. Because the most important things in life deserve nothing less. MX3 Coffee Mix, my choice. I'm Beth Flores. Ako naman si Pastor Nestor Flores. Tandem kami sa buhay. Partner kami sa ministry. At sa bawat hamon ng buhay, we are ready. Alam namin, we are not alone in this race of life. Jesus is our faithful companion. We press on toward the goal to win the prize for which God has called us heavenward in Christ Jesus. Philippians 3:14. Jesus is alive. Accept, celebrate Jesus. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Pangalawang liham sa mga taga-Korinto, Kabanata 5, Talata 17. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Ako si Candida Canay, pastry chef. Bilib ako sa MX3, kaya ako umiinom ng MX3. Ako si Jacob Lyon, online host. Iba talaga ang alagang MX3. Bilib ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3. Ako po si Chef Jojo Javier, life is sweeter with MX3. Bilib ako sa MX3, kaya ako ay umiinom ng MX3. MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MXtraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, beautiful people! Ako po ang inyong tita Winnie Cordero. Matanong po ninyo, bakit panatag ang loob ko sa MX3? Dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen, mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong Seal of Quality Excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri Ang ng sagot sakit. kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God. Ako na po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim, kasama natin Pastor Jeff Elescopides, na syempre every Saturday at 4 p.m., of course, Rebuild City Church sa kanilang Facebook page. And every Sunday, Pastor Jeff? Yes, pag Sunday, Cheryl, may new location na tayo. Pwede ka nang pumunta. 10 a.m. po sa Fairmont Hotel Ballroom in Makati. Yan, Fairmont Hotel. You can park sa Park Terraces, sa Landmark. So, Fairmont Hotel, 10 a.m. every Sunday. At bukas po, alas 4, online po tayo. Rebuild City Church Facebook at YouTube channels. Yes, Cheryl. Praise God. Basahin natin, Pastor Jeff, may kopya ka ba nung mga message o alternate tayo yung mga message ng ating netizen or sagot sa ating tanong na ano ang inyong spiritual goals this 2024. Sabi ni Rosalina Dalangin, ang spiritual goal ko po ay magsimba tuwing linggo kasama ang mga anak ko. Grabe po kasi puro ako trabaho at pag-aalaga sa mga anak ko.
Yan. Sabi ni Inday Lucille, praying na makaspend more time to join church. Ayan. Evangelization, weekly Bible study, sharing God's Word to individuals, watching and listening from Calape, Bohol. Ay, hello po sa mga taga Calape, Bohol. Alam niyo po, ang MX3, ito po isang commitment ni Ma'am Gina Espejo, ay mayroon pong channel na Word of God channel on yung mga Signal subscriber po, channel 153. Talagang specifically, kinuha, yun ang pinili niya, Pastor Jeff. Sabi niya, gusto ko 153. Yung 153 fishes, sabi niya sa Biblia. Kaya yun ang pinili niya. Sabi niya, pag yan na ibigay sa atin, yung channel na yan, ng Signal, it's meant. It's God's, grace na yan. Talagang ibinibigay sa atin ang Panginoon. Ibinigay. Nakuha natin. Kasi kung titignan mo sa may, di ba, parang, ano yata yan parang may group yan ng channels Pero yung 153, nakuha natin. And that's 24/7. 24 hours, 7 days a week na Word of God, mga kapatid. Tapos sabi nga namin, since MX3 po, ang kumuha po niyan, ang may sponsorship, baka po pwede natin lagyan in the middle ng mga commercials. Hindi, talagang hinindian ni Ma'am Gina, considering na sa business niya yun, diba? Sabi niya, this is only allotted for the Word of God. So, wag nating bahiran or samahan ng kahit na anong negosyo yan. So, let's keep it. Lahat po yan, mga kapatid, 24/7 Word of God on channel 153 sa mga Signal subscribers po, mga kapatid. Ayan. I'm sure, nasa Bohol yan. Aabot yan sa Bohol, sa Calape, Bohol. Ang Signal po ay hanggang Tawi-Tawi, hanggang Pag-asa Islands, umaabot tayo. Grabe. Oo. Ayan, dito naman tayo kay Wilma Karaig. Ang spiritual goal ko po ay lalo po akong mas mapalapit sa Ama o Diyos kasi po ito ang dapat nating gawin dahil sa daming nangyayari, kakaibang pangyayari sa mundo. Ngayon ay wala po tayong ibang kakapitan kundi ang Panginoon. Amen. Analu Bargayo Garcia, I'll prioritize on God, more time on mental prayer. To know God personally and intimately, and self-knowledge will follow as we go on interacting with God. Yan. Si Charlene Butal, kagaya ng mga natutunan ko sa mga turo ni Pastor Jeff sa Daily Bread Devotion, unti-untiin ko pong sundin ang mga pangaral na nakasulat sa Biblia sa pamamagitan ng gawing sentro ang Panginoon sa lahat ng aking mga gawain. Yan, thank you, Charlene. Janet Papa Arceo, spiritual goals is yung mabuo ang pamilya na umattend every Sunday ng Mass for the whole 2024. Minsan po kasi may pasok sa work, merong din kailangang tapusin. Yan. Si Joel Taburada, spiritual goal ko this year, ang palaging pagsasaalang-alang sa Panginoon sa lahat ng desisyon na gagawin ko from this day onwards. At si Ruth Ponda, to invest more time on the Lord, strengthening my prayer life, and more quiet time with God, becoming more sensitive to God's promptings, not so much on asking but being watchful and sensitive on God's ways, and on doing worldly affairs. Yeah. Si Daylon Hirang, I'd say travel can be pretty enlightening. What's your thoughts po about a soul-searching trip? Siguro po sa isang lugar na may mga sinaunang templo o isang tahimik na tanawin. Meron tayong mga ganyan, Pastor Jeff, 'di ba? Baka po marami po sa atin ang especially in the beginning of the year or pag birthday nyo po, magkaroon ng personal retreat. May mga ganun tayo, di ba, Pastor Jeff, na pwedeng, kunwari gusto nila one-on-one na mga retreat, dun mga single. Yeah. May mga singles for Christ, may mga couples for Christ, may mga ganun, di ba, Pastor Jeff? Yeah, sa Antipolo, may prayer mountain, mga ganyan, okay? So, maganda rin po yun na meron kang one-on-one time with God, walang may ingay na technology na isang katutak yung email and all, i-check mo every morning. So, maganda yan. But again, let's not be focused na tulad ng sinabi ni Dalion,
mga sinaunang templo, mga ganyan, baka naman ma-focus ang ating atensyon. Pag wala na yung lugar, wala na rin yung relasyon mo kay Lord. Jesus po, si God po is omnipresent naman po siya. In the comfort of your living room, sa CR, basta alam mo na yung devotion mo nakafocus sa Kanya, ma-experience naman natin yung presensya niya. Yun lang yung wag nating ma-focus sa lugar lang. Okay? Makakatulong siya, pero baka hindi mo na masustain kung lagi mo hanapin yung nasa na yung lumang templo dito. So baka po wala po sa focus. Ayan. Ito natin si Elaine Bulilan. My spiritual goal for this year is to be more intentional on my mission, na mas palapit ko pa ang aking mga anak sa Panginoon, and be intentional on my goal this year to start my prayer notebook with the help of the Lord who strengthens me. Ayan. Si Rosie Lukban, ang spiritual goals ko ngayon, 2024, sana mabalik namin yung mga rosary everyday sa gabi at laging magsisimba tuwing Sunday. Yan. Meron pa ba tayong time? Ruth Joy Recto Bulaong, spiritual goal to read the Bible, the whole Bible this year, and consistent prayer and devotion every day. Si John Ong Manchi, thank you Pastor Jeff. Kayo ang nagkasal sa amin ng wife ko last May 2022. Baka naalala mo ba? Pastor Jeff, sa dami ng ikinasal mo. Ayan. Sayang lang po at kinuha ni Lord sa akin last December 7, 2023. I'm sorry to hear that, yes. John. Ang goal ko lang po ngayon, magkaroon ng katatagan para sa aking mga anak. Oo nga, nakausap ko nga ang kanyang kaibigan. Sa Antipolo ko kinasal tong si John. John, may mga pangyayari talaga beyond our control. Yeah, and alam po, syempre, if you need Pastor Jeff, pwede mo naman, you attend yung service nila every Sunday. Minsan, naintindihan ko, Pastor Jeff, yung, di ba kadalasan mag-isa tayo na nakikipag-usap kay Lord. Pero, yun yung point na uma-attend tayo ng church para maramdaman mo na isa kayo di ba? Yung human support mo, nandoon din. Mahalaga din na sabi mo nga ay may mga brothers and sisters ka na nagdadasal din para sa inyo, para sa atin, sa isa't isa. Yes, spiritual family is very important. Ayun, spiritual family. The church community. Yeah. Ayan. I'm sure matutuwa si Pastor Jeff pag nakita ka niya at mag-attend kayo ng mga anak mo sa Rebuild City Church. Yes. Yes, John, we'll see you this Sunday kung may time ka. Sige. Dalawa na lang to. Tapusin, Ryan Gravoso. Ang goal ko po this year, maibalik muli ang aking pagbabasa ng Bible every morning. Gumising po ng 4 a.m. Wow, aga. To read the Bible, kaso biglang nahinto. At prayer and fasting, ibabalik ko po ulit. O kaya Ryan, kapit lang, kaya mo yan. And huli, si Joanne May, spiritual goal ko this 2024 ay to be more closer to God. Never niya kaming pinabayaan. May times na hindi ko na alam ang gagawin ko, but by surrendering everything to Him, nandyan siya palagi. He provides all the time. Amen. Ang ating winners ng gift pack mula po sa MX3, congratulations, Joel Taburada, Ruch Ponda, Daylon Hirang, Elaine Bulilan, and Charlene Butal. Please, mag-direct message po kayo sa aking FB page. Ilagay niyo po doon ang date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para agad po naming maipadala sa inyo ang inyong mga gift pack. Ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Pastor Jeff, salamat po. At siguro very short prayer before we end our episode. Lord, maraming salamat sa isang productive day namin ngayon ni Cheryl in sharing your word. Panginoon, there's so much ahead of us this 2024. Marami kang gustong ipagawa. Marami kang gustong ma-accomplish through us. And Lord, help us to be sensitive every day sa iyong mga leading, sa iyong mga promptings na tinatawag, Lord. Sa pagbabasa namin ng Biblia, nawa maging sensitive kami sa mga bagay na gusto mo pang i-accomplish through us. So Lord, matalikuran na namin yung mga mapapait na nakaraan namin, makapagpatawad kami, ma-let go of the past na mga nakabagal sa amin last year. And Lord, we look forward on fixing our eyes on you. Ikaw lamang ang aming source of hope and faith this year. Sa iyo lamang kami magiging hopeful dahil ikaw may hawak ng simula at ng katapusan, the beginning and the end. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.
Maraming salamat, Pastor Jeff. And marami ka pa, may 2 ka pang commitment, tama ba? Ayan, kaya mo yan. Isa na lang? Isa na lang. Isa na lang sa San Mateo. Yeah, I'll be going dun sa Faith Works Christian Church. Ako po ay pupunta dyan. Magkita-kita tayo sa San Mateo. After this, meron akong speaking engagement sa anniversary nila. Alright. So I'm on my way after this. Okay, safe trip sa'yo. And again, tomorrow, Rebuild City Church sa kanilang Facebook page. And Sunday, sa Fairmont Hotel. At what time? 10 a.m.? Yes. 9? 10 a.m. 10 a.m. sa Fairmont Hotel. At dyan po nagtatapos ang 1 oras na tanungan at sagutan. Magsama-sama po tayo ulit bukas alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Hindi pala bukas, sa Lunes. Excited much? Ayan, mahinga muna po kami ng Saturday, Sunday. We'll see you again on Monday, mga kapatid, dito po sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po si Cheryl Cosim. Sagot kita!